May nagdala po sa atin ng iPhone 13 Pro Max na restart on Apple logo only. Nabenta na daw po niya ang iPhone at after 2 months ay bumalik daw ang kanyang customer dahil bigla na lang daw po nag-restart sa Apple logo at hindi na tumutuloy sa menu. Sinubukan na daw po nilang i-restore pero nag-e-error daw sa restoring. Napapanood niya daw po ang ating mga video kaya sinubukan niya pong dalhin sa inyong lingkod. Hoping na magagawa po natin ang issue ng iPhone 13 Pro Max ng kanyang customer. To clearly understand my client's concern, I personally diagnosed the unit. I tried powering it on, using both its built-in battery and an external power supply. But the result was the same. Sinubukan ko rin pong obserbahan sa thermal camera ang motherboard upang alamin kung may kakaibang init bang nagaganap sa motherboard habang nagre-restart sa Apple logo ang iPhone. Normal! At wala naman po akong nakitang overheating sa motherboard, ngunit may maliit po akong nakitang kakaibang light of glow sa may area ng earpiece sa LCD. At ang init palang nadidetect ng ating thermal camera ay nagmumula sa front sensor cable flex. Ang front sensor cable flex ay naglalaman ng ilang mga mahahalagang bahagi na ginagamit para sa Face ID at control ng display. At ang posible pong umiinit na pyesa dito sa front sensor cable flex ay ang Proximity and Ambient Light Sensor Bracket. Ang Proximity and Ambient Light Sensor ay kabilang sa mahalagang parte ng True Depth Camera Module. At ang True Depth Camera Module naman po ay ang front camera system na hindi lang basta para sa pagkuha ng mga selfie. Ito rin ang nagbibigay daan sa Face ID, Animoji at mga portrait mode effect. Ito po ang Proximity and Ambient Sensors. At kapansin-pansin po na may corrosion sa mga paligid nito, posible pong napasukan po ito ng pawis o napatakan ng tubig dahil napakalapit po nito sa butas ng earpiece outlet. At posible din po na ito rin ang siyang sanhi ng pagre-restart sa Apple logo ng iPhone 13 Pro Max na ito. Very common po kasi sa mga latest iPhone na kapag not connected or not detected ng CPU, ang front sensor cable flex ay magre-restart ang system ng iPhone every 3 minutes. Ito'y dahil may direct communication po si CPU kay Proximity and Ambient Light Sensor. Kaya, hindi rin pong malayo na mag-restart sa Apple logo ang iPhone kapag ang front sensor cable flex ay may shorted na component. Kapag ang sira ng Proximity and Ambient Sensor ay shorted, may dalawang paraan po para ma-bypass po natin ang pagre-restart sa Apple logo ng isang iPhone. At ang unang paraan ay ang pagtatanggal sa Proximity at Ambient Sensor. Ngunit ang paraang ito ay may bad effect sa Face ID at True Tone. In short, hindi na po gagana ang Face ID at ang True Tone features ng ating iPhone. Although ito po ang pinakamabilis na paraan, ay para sa akin ay not advisable way dahil mawawala nga naman ang Face ID at True Tone features na alam naman po natin na malaking bagay sa ating mga iPhone users. And the second option ay ang ayusin hanggat maaari ang Proximity and Ambient Sensor. Hindi po madali ang pagre-repair ng Proximity and Ambient Light Sensor Bracket dahil ang bumabalot po sa piyesang ito ay plastic. Kaya dapat ay very precise po ang ating galawan para hindi po natin matuluyang masira ang Proximity at Ambient Light Sensor. At dito po sa iPhone 13 Pro Max ng aking kliyente ay mas pinili ko pong i-repair ang Proximity and Ambient Light Sensor kahit na mahirap upang mapanatili po nating gumagana ang Face ID at ang True Tone ng iPhone ng ating kliyente. Ang mas lalo pa pong nagpahirap sa akin na ayusin ang Proximity and Ambient Light Sensor ng iPhone 13 Pro Max na ito ay ang pagkasunog ng front sensor cable flex at ng Proximity Sensor Module. Makikita nyo naman po kung gaano kakomplikado ang ginawa kong procedure para lamang po marebol ang front sensor cable flex at ng Proximity Sensor. Mano-mano at sariling diskarte na lang po ang ginamit kong technique para lamang malagyan ko po ng BGA balls ang mga pads ng front sensor cable flex. Di hamak na mas maproseso at mas mahirap ang ganitong procedure. Pero basta ba sa ikakasatisfy ng ating mga kliyente, ay di bali na pong mapagod at tumagal ang trabaho kung ang kapalit naman po ay ang kaligayahan at satisfaction ng ating mga customer ay go na go po tayo dyan. Then after po nating marebol ang Proximity and Ambient Light Sensor Bracket at ng front sensor cable flex, ay pagdidikitin na po natin sila gamit ang preheater tool para maiwasan po nating masunog ang mga pyesa. Masyado po kasing risky kung gagamitan po natin ng hot air blower
Dahil sa halos majority sa mga bahagi ng mga sensor ay nababalot ng plastic na kapag napasobra ang init, ay posibleng masira ang proximity and ambient light sensor. And as you all can see po, heto na po ang ating finished product. Tumuloy na po sa menu ang system at working very well na rin pati ang Face ID. Sana po ay napulutan nyo po ng kahit konting kaalaman itong video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech, at your service.